Kung si Mayor Sheriff Agwak Mitra Ampatuan ay nakaligtas sa pananambang kahit pag ginamitan ito ng RPG ay himalang nakaligtas. Ngunit kalaunan ang kanyang pamangkin tinambangan din, walang gamit na RPG kundi malalakas na armas lang ang ginamit at hindi nga ito nakaligtas. Nakausad pa mismo ang sasakyan patungo sa checkpoint ng militar kaya't naisugod pa ang mga biktima sa ospital pero kalaunan ay diniklara ding nawala ng buhay. Siya ay si Dato Marcid Ampatuan, anak ng nakakatandang kapatid ng alkalde. Siya ay nasawi matapos pagbabarilin ng mga armadong salarin habang sakay ng sasakyan sa Dato Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sa insidenteng ito, sugatan naman ang isa pang kaanak, kabilang nakababatang kapatid ng mayor na si Yasir Ampatuan at ang kanilang kasama na si Limon Ahmad Bangin. Katulad ng pagbira kay Mayor Sheriff Agwak Ampatuan, gumamit din ng puting sasakyan na minivan ang mga salarin. Posibleng konektado ito sa ginawang ambos laban sa mayor noong Enero 25, 2026. Noong Enero, nilalayon umano ng mga armadong lalaki ang konvoy ni Mayor Ampatuan gamit ang RPG at mga high-powered na baril. Bagamat hindi siya nasugatan, sugatan ng ilang security escort niya. Pinahayag ng Philippine National Police na maaaring may direktang ugnayan ng pag-atake sa pamangkin ng insidenteng iyon dahil ang biktima ay kapamilya ng mayor at posibleng target din ng mga nasa likod ng ambush. Bagaman wala pang pinal na konklusyon, sinabi ng PNP na ang pagitan ng dalawang ambush ang pinagbabantayan ng kanilang investigasyon at maaaring may kinalaman ito sa personal, pampolitika o iba pang hidwaan sa lokalidad. Pero ang tanong, bakit nga ba madalas ang ambush sa Maguindanao? Sa bawat balitang pananambang, iisa ang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Bakit parang hindi ito natatapos? Bakit sa tuwing may ambush sa Mindanao, madalas banggitin ang isang lugar, ang Maguindanao? Ang Maguindanao ay hindi simpleng probinsya. Ito ay lupang binuo ng kasaysayang puno ng alitan, digmaan at paghihiganti. Sa loob ng maraming dekada, dito umusbong ang kultura ng Rido, mga away ng angkan na hindi natatapos sa isang insidente lamang. Sa Rido, ang hustisya ay hindi palaging dinadaan sa korte. Madalas, ito ay dinadaan sa baril. Sa Maguindanao, ang politika ay hindi lang laban ng plataforma. Ito ay laban ng impluwensya at kontrol. Kapag may eleksyon, tumitindi ang tensyon. Kapag may bagong leader, may nadadapuan ng galit. At kapag may natalo, may paghihiganti. Dito pumapasok ang ambush. Isang tahimik ngunit epektibong paraan para alisin ang kalaban o magpadala ng mensahe na hindi pa ito tapos na laban. Isa pang dahilan, malaganap na armas. Sa ilang komunidad, mas madali pang makukuha ng high-powered firearms kaysa legal na dokumento. Dahil dito, ang karahasan ay nagiging mabilis na opsyon. Hindi na iniisip ang mahabang proseso ng batas. Matapos ang ambush, bihira ang nagsasalita. Hindi dahil walang nakakita, kundi dahil takot ang mga nakasaksi. Sa mga lugar kung saan ang suspek ay makapangyarihan, ang katahimikan ay nagiging paraan ng kaligtasan. Isang ambush ang magbubunga ng isa pa. Isang patay ang hantong sa panibagong ganti. At sa bawat paghihiganti, lalong lumalalim ang sugat ng komunidad. Ito ang siklong mahirap putulin. Dahil habang may galit, may baril, at may kapangyarihang pinag-aagawan, mananatiling buhay ang ambush. Isang tanong para sa hinaharap. Hanggang kailan? Hanggang kailan magiging normal ang balitang may tinambangan? At hanggang kailan mananatiling tahimik ang mga kalsadang saksi ng dugo? Ang ambush sa Maguindanao ay hindi lang krimen. Ito ay salamin ng mas malalim na problema na nangangailangan ng hustisya, tapang at tunay na pagbabago. Ang Sheriff Agwak ay matagal ng sensitibong lugar pagdating sa politika at sigalot ng mga angkan. Nang pumutok ang balita ng isa sa masakay ay pamangkin ng isang mayor Ampatuan, agad itong umani ng atensyon sa mga lugar kung saan ang apelyido ay may bigat. Ang ganitong insidente ay hindi basta-basta. May mga bulong-bulungan na politikal ang motibo. May kinalaman ba sa alitan ng mga angkan o isa lamang itong mensaheng may gustong ipaparating? Walang malinaw na sagot, tanging mga hinala lamang. Yuhin natin yung kapatid ni Mayor. Unfortunately, nag-request na by tomorrow pa. So we're trying to ask, baka meron siyang mga personal grudge aside dito sa nangyari doon kay Mayor so that we can establish. So apparently kanina we were talking to the Mayor, no?
I had the chance na may dinonate na si Chief, nagpadala ng bagong mobile para sa Sheriff Agwak. And initially, nagtanong ako, nakita ba ni kapatid niya? Yes. Sabi niya, nakita sir. And then most likely, baka kilala. So yun yung tinitingnan natin. Hopefully, makakuha tayo ng information dito sa kapatid ni Mayor. No? Right now, lahat ng mga evidences, nakuha natin mga fired cartridges, pinadala natin sa SOCO para ma-evaluate. At tingnan natin, baka mamaya may mag-match tayong mga basyo rito. And mag-match doon sa nangyari kay Mayor. So yung isang tinitingnan natin. Bullet trajectory nung nangyari sa sasakyan, pinagawa natin sa ating forensic group natin. So yun yun, process of collecting evidence tayo including CCTVs, saan ba nanggaling ito sa sasakyan na ito. Apparently wala daw plate number. So talagang yung angle niya, tinitingnan natin lahat. No? Yes. Well, yung SITG natin is dedicated for the mayor yon, being a government official. Kaya lang with what happened dito, nakita natin kapatid niya. So titingnan natin yon at kailangan muna natin ma-interview yung kapatid para ma-determine natin. Kasi baka mamaya meron siyang personal na kaaway na hindi rin natin alam. So mahirap mag-speculate. Until such time we can be able to get their statement, then we can arrive at a conclusion. Thank you very much, sir.